Department of Agriculture nagbabala laban sa mapagsamantalang traders gaya ng mga gumagamit sa Benteng Bigas Mayrona program para baratin ang presyo ng palay. Ang detalye sa ulat ni Vel Custodio. Target ng Department of Agriculture na pababain pa sa 43 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa premium imported rice simula sa July 16, sa kasulukuyang nasa 45 pesos ang MSRP niyan. Dulot ito ng mataas na global supply ng bigas at paggaan ng geopolitical tension sa Middle East. Tiniyak din ng DA na nananatiling mas mataas ang supply ng lokal na bigas kaysa sa imported. Una nang sinabi ng Samahang Industriya ng Magsasaka na nasa 8 to 12 pesos lang ang buying price sa ilang sakahan sa Bulacan, Nueva Ecija at Pangasinan, habang 15 to 18 pesos lang ang bili ng miller sa hindi paggiling ng palay sa ibang mga lalawigan. Kaya mas pinipili na ng miller na bumili ng imported na bigas na nasa 26 pesos lang ang landed cost ng milled rice. Kaya mas mura rin itong naibibenta sa merkado. Sabi nila, ang imported rice kasi ngayon, landed cost for the past months, nasa 26 pesos na lang. Wala nang lumalagpas ng 30 since March, April, May, nasa July na ngayon. So, ibig sabihin yung mga bigas na nandito na imported, pwedeng ibenta ng importers at 33 pesos, retail na yon. Ayon naman kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi nagkakalayo at stable ang prevailing price ng local at imported rice sa mga pangunahing palengke. Bukod dito, available din ang rice for all para sa piling palengke at sa kadiwa sites na mabibili lang ng 33 hanggang 43 pesos kada kilo. Dagdag pa dito ang 20 pesos na bigas para sa mga nasa vulnerable sectors. Yung imported rice comprised ng 25%. Karamihan pa rin ang consumption ng mga Pilipino, 75% are locally produced na palay. Data itself will speak na yung presyo ay maganda pa rin for both the locally produced and the imported rice. Nagbabala naman ng DA laban sa mapagsamantalang traders, lalo na ang mga gumagamit ng Benteng Bigas Mayrona program para baratin ang presyo ng palay. Una nang sinabi ng gobyerno na may subsidy sa murang bigas, kaya nabebenta ito ng 20 pesos kahit na binili ng National Food Authority ng 24 pesos sa local farmers. Samantala, hinihiling ng Kagawaran Agrikultura na ilabas na ang remaining balance sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para suportahan ang susunod na cropping season. 9 billion will go to mechanization, 6 billion will go to inbred seeds, and then so 15 billion yun. Yung balance na 15 billion, of course, i-request yun ng DA and it will be requiring the concurrence and approval of the President. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.